Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Toto, promoter ng Bible Lives Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan na ganiman ng Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa libong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay muling pagkabuhay sa panahon. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensahe nito mula po dito sa mabuting balita o paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pangalan ng banal na Panginoon Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 5, talatang 24 hanggang 29, ito po yung mensahe. Sila sa inyo ang nakikinig sa aking salita ay nananalig sa nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi ililipat na sa buhay na tayo. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang ama ang may kapagbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan siya ng kapangyarihang madon sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag niyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibigan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama parurusahan. Patuloy po natin sa kay Apostol San Juan, sa talatang 22 hanggang 24. Kung yung mensahe. Sinabi ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Patuloy po natin sa 1 Tesalonica, Kabanata 4, talatang 15. Ito po yung mensahe. Ito ang aral ng Panginoon na sinabi namin sa inyo. Pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi na mauuna sa mga namatay. Sa mga namatay na. Sa araw na iyon ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trompeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ubuhayin muna ang mga namatay na nananalig kay Kristo. Tapos tayo mga buhay pa ay kanyang titipunin sa ulat at isasama sa mga biluhay upang salubungin sa pamumili ng Panginoon. Sa gawin ay makapiling niya tayo pagpakailan, kaya nga maaliwan kayo sa pamamagitan ng mga aral nito. Ipagpatuloy po natin sa pahayag Kabanata 20, talatang 1 at hanggang 6. Ito po ang mensahe. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakulok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga pinibutan dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Kristo at paghahayag ng salita. Hindi sila sumamba sa halimaw o larawan nito na itumanggap na mga tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama ng Kristo sa loob ng 1,000 taon. Pagkabuhay ng mga patay. Buhay ng iba pang mga patay pagkaraan ng 1,000 taon. Mapalad at pinagpalang lubos sa mga makakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan ng pangalawang kamatayan. Ito ay magiging sacerdote ng Diyos at ng Mesiyas at maghahari sila kasama niya sa loob ng 1,000. Ito po ang mensahe at salita ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating banal na Panginoon Jesucristo sa ating mga bahagi dito ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotions. Ating mong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Banal na Espiritu Santo. Maraming salamat po sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Jesucristo at Banal na Espiritu Santo at sa ating mga ngayon naman po ipaliliwanag ko sa inyo itong mensahe nito ng ating banal na Panginoon Diyos, kabuhay sa tanggap. Yan.
siguro ay hindi nabago sa ating lahat ng mga nananampalataya na pagdating ng takdang panahon sa mga nakarinig na at na naunawaan ang aral at na ito ng ating banal na Panginoon Kristo, nakarinig na ng mensahe ito ng ating banal na Panginoon Diyos, na pagdating ng takdang panahon, kita ng Panginoon Kristo nga, tayo ay binigyan ng pagkakataon ng buhay. Ngayon, pagdating ng takdang panahon ng paghukom, yung mga patay ay muling bubuhayin. Bubuhayin muli ang lahat ng mga patay, maging masama at maging mabuti. Ngayon, pagdating ng takdang panahon, yung mabuti ay siyang makakapiling ng Panginoon Diyos sa kalangitan. Yung masama, doon sa impyerno. So ngayon, ay may katawang panlangit, may espiritong panlangit o katawang espiritu, mayroon din pang impyerno. Ngayon, mayroong 1,000 taon na sinasabi ang ating banal na Panginoon Diyos, mula po ang Panginoon sa Kristo, na magpagahariin siya sa loob ng 1,000 taon bago pa ganapin yung total na pagkagunaw ng mundo. Sa 1,000 taon, may yung pagbuhay ng mga patay na sinasabi, dalawang yugto yan. May unang pagkabuhay at may pangalawang pagkabuhay. Yung unang pagkabuhay, yun yung sa 1,000 taon. Unang pagkabuhay, yun yung sa 1,000 taon na mamumuhay sila through the 1,000 years. Pagkabuhay nun, wala nang aahin na sila mga patay. Tuloy-tuloy na yun hanggang sa buhay na walang hanggan. So sila ay bubuhayin at para makasama ng banal na Pangyayari sa loob ng 1,000 taon. At mayroon din namang hindi mamamatay pagdating ng paghuhukom na maaaring makasama rin diyan sa 1,000 taon na yan na makasama sa pag-aari ng Panginoon Diyos, o ito yung mga sasalubungin sa papawirin ng ating banal na Panginoon Diyos na mga buhay pa at sila ay hindi makararanas ng mga kamatayan pagdating ng panghukom ng ating banal na Panginoon sa Kristo. Kaya siguro mapalad kung siyempre kung ikaw ay muling bubuhay sa loob ng 1,000 taon, lalong-lalo na siyempre kung ikaw ay papalarin na mabuhay ka sa loob ng pagdating ng Panginoon sa Kristo ay mabuhay ka sa loob ng 1,000 taon, o ikaw ay hindi ka na mamamatay. Ikaw ay babaguhin ng kadali pagdating ng paghukom ng ating sa loob ng 1,000 taon. Diba sabi ng Panginoon sa Kristo ay mayroon na hindi makararanas ng kamatayan pagdating ng paghukom, at maaaring ito ay o siya ay makasama ng hanggang buhay na walang hanggan, hindi makararanas ng kamatayan. Or else, ikaw ay makakaisa, halimbawa makakaroon ng namatay, pero pagdating ng panahon ko, mabubuhay ka agad. Dahil bubuhay, maaaring kasama ka mabuhay bilang kasama sa paghahari ng Panginoon. Pangunahin yung mga kanyang tutong, lalo na yung mga pinatay. Yung mga naglingkod na mga pinatay sa kanya ng panahon, halimbawa kagaya ng mga apostol, kagaya ng mga iba pa naglingkod. Sila yung pangunahin na bibigyan ng buhay para makasama ng Panginoon sa Kristo doon sa 1,000 years na yan, na iba't ibang mga sina Moises, sina Abraham, yung mga sila ay makasama doon sa pagkakaroon ng 1,000 years. Maaari sila or yung ibang mga pinugutan na mga naglingkod sa Diyos para makasama doon sa 1,000 years. So sino mabubuhay ng Panginoon Diyos hanggang buhay na yan na naglingkod sa Kanya, at maaari yung mga itatalaga niya para makasama doon sa 1,000 years. At siguro mas maganda, at siguro yung mga may mga hindi mamamatay na makakasama niya for the 1,000 years. Pero na pag yung unang paggunaw, darating ang Panginoon sa Kristo. Pagdating niya, malalat naman siyang mga tao karon. 2/3 ng mundo. So yung 2/3 na yan, siyempre mayroon niyang patuloy yung pamumuhay. So mayroong maaaring dyan magpapatuloy ang buhay na makasama doon sa 1,000 or else palit-palit po para 1,000 years. Mapapala ng ating Kristo, or yun yung mga sinasabi na pagdating ng Panginoon sa Kristo ay
yun ay itatransform na o para sa buhay ng na mamamugin. Yun. So, ganyan yung sinasabi na pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos. Pagdating ng takdang panahon na tayo ay bubuhayin yung mga patay o hindi naman mamamatay. So, dalawang yun at yun, may dalawang yugto yung pagbuhay, isang yung for the 1,000 years and after the 1,000 years na gugunawin na yung mula ng mundo. So, mapupunta na doon sa bagong Jerusalem o sa bagong mundo, bagong langit. Tapos yung bagong Jerusalem, bababa ron para doon naman nirahan yung lahat ng mga tao. So, ganyan na kasi ngayon. So, kaya ngayon, ang kinakita ay manampalataya ang lahat para makisa ka doon sa pagliligtas na yan. Tayo ay manampalataya sa Panginoon Diyos at tayo ay hatulan ng Panginoon Jesucristo na makatayo sa pagkasa ng pagliligtas at hindi siyang parurusahan niya. Kaya yung mga patay na bubuhayin niya pagdating sa panahon, bigyan niya kaligtasan at hindi pa sa usan ng dalawa nga ang pumuntahan. Yung iba ay bibigyan ng buhay na walang hanggan, iba naman ay sa pangalawang kamatayan, parurusahan. So muli sana ay nagabayan na naman kayo ng mabuting balita Kristo na tumuhay sa mga bahagi ng Bible Church. At kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual at kayo ay sa mga aral na ito ay manabayo na mayroon tayong pahantungan na paghukom at muling pagkabuhay na ito kung tayo may makaranas ng kamatayan sa panahon na henerasyon natin or sa henerasyon ito dumating yung Panginoon sa Kristo. Hindi tayo mabuhay na walang hanggan, hindi tayo mamatay, or else kung namatay ka, mabubuhay ka ulit kung sa unang pagkabuhay makakasama ka sa kaya mapalad kung binuhay sa 1,000 years at siguro kung ikaw ay hindi mamamatay, di ba? At muli sana ay tayo ay patuloy na maliwanagan ni Banal na Santa Maria, maliwanagan tayo ng Kristo at Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi nito at kayo ay tuloy natin mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita at ito ay kayo magabayan sa kaligtasang spiritual. Matigit sila ay ang pagkinig ng mabuting balita at ito ang pagsasabuhay nito sapagkat ito ay ito ang git na ito ang pagsasabuhay nito ang magbibigay pag-asa sa pananampalataya natin sa Diyos sa kaligtasang spiritual. Ngayon kung tayo magpasalamat tayo ay ginagabayan ng Panginoon sa Kristo bilang paggabay sa pananampalataya natin na siya ay nagbibigay ng kaywatig sa amin. Paggabay nga. Maliban naman doon sa ganong klase ng spiritual na paggabay na pagmimilagro, mga iba't mga liwanagan ng mga sign o operasyon, tayo naman ay maraming ay sinasamahan niya sa mga ng tayo ay inaadya sa mga kapahamakan. Tayo ay ginagabay niya sa ating kakanin sa pang-araw-araw. Tayo may magpapalagay kung sinabi ng Panginoon Kristo. Humiling tayo sa Panginoon Diyos, humiling tayo sa Kanya, sa mamamagitan ng pangalan niya, ipagkakalob. Kaya tayo ay gagabayan niya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Kung sasabuhin natin yung mabuting balita, doon pa lamang, maiwasan natin na mapahamak tayo. Pangalawa, syempre nasa tayo ng kapangyarihan niya para iligtas tayo doon sa mga talagang kapahamakan. Kaya yan. Una, binigyan ka ng pananampalataya natin yan. Tayo ay binigyan ng isip, talino para gamitin natin yan upang tayo mamuhay na mabuti. Iwasan natin yung kapahamakan. Pangalawa, unang-una tayo nananampalataya, syempre, ang Diyos pakitapos, syempre, gagawa tayo ng mabuti. Paggawa natin ng mabuti, kakibat natin yung pananampalataya ng Panginoon Diyos. Kung tayo mamuhay sa mabuting balita na nalanjuntas tayo dyan, kapahamakan. Dahil bawal sa hindi gagawa ng masama eh. Ngayon kung paano tayo na may sasamahan ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos para tayo magbubagyo o yan, maghuli ng kapahamakan o mayroong hindi mababang nagkamali mga tao o protektahan niya tayo sa mga bagay. So
yung muli, magandang hapon sa yung muli ay doon naman sa Interfaith Unity ay patuloy tayo magkaisa, unawain natin yung mga reliyon at iwasan natin yung paglalabanan, yung sigalutan na yung hindi pagkakaunawaan at nagkakaroon ng karahasan. Bagkos, kumikaya tayo ng pagkakaisa, kapayapaan sa buong mundo mula pamilya, komunidad, mga grupo at nagkakaisa mga bansa. Doon sa CBCP Vatican Church, kayo patuloy na maliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Espiritu, banal na Espiritu ng banal na Santa Maria. Patuloy niyo pagbuklorin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon sa Espiritu at mabuting na. Mabuting na kayo na tayo patuloy na nampalataya sa ating Panginoon Diyos, tayo patuloy na gamayin niya ng kanyang kaliwanagan. Hindi na banal na Panginoon sa Espiritu at Espiritu Santo, at patuloy niyo isugo ang banal na Santa Maria at tayo ay kanyang gabay ng kaliwanagan dito. Iba't iba niyang pagpapala at kapangyarihan sa ating lilingkod sa kanya at pamabahagi ng mabuting. At doon sa mga kapamahalaan kayo maliwanagan at ay mamahalan ng mabuti, matuwid, sundin niyo patas na otisya, tumunin niyo yung karapat-daran. So kayo yung mga mamamayan ninyo ay makikinabang sa inyong mabuting pamamahala at makapumumuhay sila ng ayon sa karapatan, patas na otisya. Makapumumuhay sila ng magaan at protektado ng pamahalaan sa inyong makapananampalataya ng lubos sa Panginoon. Yan, at mapayapa sila mga pananampalataya at wala kang gulo. Muli magandang hapon sa inyong lahat at